Iyon, for today's video, tayo gagawa na rin. Buko pandan. Napakasarap na rin. Tamang-tamang pang minatamis sa Paskaw. Ipakikita ko sa inyo kung paano ginawa. Ang una natin gagawin ay magluluto ng sagaw. Nagsalang na nga ako din ng tubig at ating pabubulakin. Pag yan ibulakan-bulakan ng gayaan, pwede na natin ilagay ang 295 pirasong sagaw. Hahaluin agad natin ang bahagya para hindi magkapit-kapit. At pag yan nabulak na uli, ating pahihinaan ng apoy. Medium heat laang, sabay tatakpan at lulutuin natin ng 5 minuto. At pagkalipas nga ng 5 minuto, atin ang papatayin ng apoy. Tatakpan at hahayaan diyan ng mga 10 minuto. At pagkalipas naman ng 10 minuto, atin ang tatanggalin sa kalan at sasalain din sa strainer. Atin uling lalagyan ng tubig, aring kaserola. Gayan lang uli kadamay, tapos isasalang natin sa kalan at pabubulakain. Aring sagong aray hindi pa luto, isasalang pa natin. Kailangan lang natin palamigin. At pag nagkukuluan na ang tubig, pwede na nating ibalik aring sagaw. Hahaluin lang uli ng isa, iintayin kumulaw at pahihinaan ng apoy. 5 minuto nga uli yan. At pagkalipas nga ng 5 minuto, papatayin ng apoy. Hahaluin ng isa at tatakpan. At hahayaan ulit natin diyan ng mga 5 minuto uli. At pagkatapos ay iyan, wala nang ang puti-puti sa gitna ng sagaw. Ibig sabihin, luto na. Sasalain ulit natin din sa strainer. At babantuan ng malamig na tubig para lumamig. At gayon nga lutuin ang sagaw. Abay sago pa lang yan. May lulutuin pa tayong garne. Gulaman, buko pandan flavor. Naandiyan nga sa likod ang instruction kung paano lutuin. Sa isang balot nga ng gulaman, 6 na tasang tubig. Ay 2 ginamit ay didusin tubig. Pagkatapos, nilagyan nga ni Mrs. ng 644 pirasong asukal na puti. Tuloy-tuloy nga lang ang halaw habang nilalagay ang mga iyaw. At pagkahalo nga daw ay ilalagay din sa kalan. Medium heat, tuloy-tuloy lang daw ang halaw hanggang medyo bumulak. At pagka yan ay mainit at medyo nabulak na, pwede nang ahunin at ibubuhos din sa lalagyan. Kailangan ngay medyo malapad ang lalagyan para madaling lumamig at madaling gayatin mamaya. Medyo makapal nga rin aming gawa pero ayos lang, gagayatin na lang mamaya. Ayos na nga rin sagaw at pinapalamig na lang rin gulaman. Maya-maya ay ipapasok na rin sa frigidaire. At iyon, nakaligo na nga ako at napatulog na sa Eloise. Kaya pwede na nating ituloy ang ating ginagawa. Ang sunod nga ay magagaya tayo ng cheese. Halos kalahati nga ng Magnolia Cheese Block ang ginamit ko din At ginahit ko nga lang ng padice, gayang kalalaki. At pagkatapos nga sa cheese, isasalayin ko naman na ring buko at saka ring nata de coco. 2 bote ng nata ang aking gagamitin para madamay. At ang huling ipe-prep bago i-assemble ang buko pandan ay gagayatin na ring gulaman. Padice nga din ang padali ko din gayang kalalaki. At iyon, present na nga lahat ng ating ingredients para sa buko pandan. Naandiyan na din ang mga gatas at cream na ating gagamitin. Kaya kuhanin nyo na ang inyong pulang mixing bowl. Kung wala naman kayong pula ay kahit red pwede na. Ilalagay nga natin din ang 251 pirasong gulaman. 64 nata de coco. 799 pirasong sagaw. Hahaluin lang ng bahagya. At ilalagay naman ang 424 hibla ng buko. At mga 81 pirasong diced cheese. Hahaluin uli. Tapos ilalagay naman ang 1 tasa ng whipping cream. 1 lata ng evaporated milk. 1 lata din ng condensed milk. Sasaidin nyo lang. At 1 teaspoon na ring pandan flavor liquid. Hahaluin lang yun ng kainain naman. At pagkatapos niyan ay meron na kayong buko pandan. Tinikman ko nga muna kung ayos. Abay palalamigin na lang at pwede na ihain. Tinikman na nga rin ni Mrs. at ayos na nga daw. Kaya tatakpan ko na aray bago pa maubos, kakatikim. At para sumarap pa, ay ilalagay natin sa frigidaire. At kinabukasan, paglabas ko nga sa trabaho ay aray na. Uutayin na natin aring buko pandan. Ko, kaganda ng kulay, nagberde pa ng kaunti. Gayaan ang sinasabi kong buko pandan. Ay siya ay paano, uunahan ko na kayo. Magdi-dessert muna ako at kakakain lang ng hapunan Abay parang dumayo na din ang pistahan. Ang hindi ko lang alam din ay kung aabutin pa rin ng Paskaw. Gusto nga din daw ng aking mag-ina kaya din ko na nilagay sa lamesa.